RMN. Dako tayo Makati, dito lang ho sa atin. Timbogo yung 6 na lalaki na tinaguriang mga drug runner sa Maya Street, Barangay Rizal ng alas 10 kagabi. Nakilala yung mga nadakip na sila Lucilo Toneo Sr., Conrado Paindilan Jr., Ronando Banaag, Jury Morate, Alexander Alcover at Ronnie Mendoza. Naaresto yung mga suspect matapos ang naikasagawang bypass operation kung saan nakumpiska sa mga ito yung 5 sachet ng shabu. Ang halaga ho nun ay mga nasa 20,000 piso. Maliban dito ay nasamsan din mga otoridad ang isang PNP bag at PNP badge. Kunya ng pulis. Ngayong araw nakatagdaw silang sampahan ng kaukulang kaso. Sa Quezon City, patay ang 3 hold-upper matapos makaengkwentro ng mga pulis sa Regalado Avenue, corner Mindanao Avenue. Wala pang pagkakakilala ng mga napatay na suspect na sinasabing ng hold-up sa isang business establishment. Nagro-ronda noon ang mga kagawad ng QCPD sa lugar ng mamataan ng mga hold-upper. Agad nilang sinitama ito pero bumunot ng baril at pinaputukan ng otoridad. Dito nagsimula ang pagganti ng putok ng mga pulis na uwi sa engkwentro. Matapos sa ilang minuto nakita na lamang na nakabulagta ang mga suspect. Patay na mga ito. Ngayon po inaalam na rin ang halaga ng mga nakulimbat na mga kawatan habang dinala na rin sa morgue ang mga labi na mga napatay. Ang Department of Agrarian Reform, DAR, hindi natatanggap ng kapela ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Na-report si Silvestre Labay. Silvestre, iradyo mo. Hindi natatanggap ng anumang apela o reklamo ang Department of Agrarian Reform mula sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Ito ay matapos ipalabas kahapon ng DAR ang pinal na master lease ng 6,212 na mga magsasaka na makikinabang sa malawak na lupaing pag-aari ng pamilya Cojuangco. Ayon kay DAR Secretary Virgilio de los Reyes, Desyembre 1 pa noong nakarang taon ang itinakda nilang deadline para sa petition for inclusion o exclusion at hindi na ito maaaring i-extend o palawigin pa. Sa Oktubre noong nakarang taon ay nakapagpapalabas na rin anya sila ng preliminary master lease at provisional lease ng mga farm workers beneficiaries, kaya dapat ay sinamantala ito ng mga may reklamo. Nilinaw din ni De Los Reyes na sakaling may magrereklamo sa inilabas nilang final master list ng mga Hacienda farm workers beneficiary ay sa Korte Suprema na lang umano maaring dumulog. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak, RMN. DZXL Ulat Palaro. Naitakas po ng Rain or Shine ang makalaglag silyang 99-97 win kontra Air 21 sa PBA Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Ito ay matapos popel na berdugo sina Ryan Arana at JR Kinyahan ng Escurin ang huling 4 na puntos ng Rain or Shine para mapagtakpan ang pagkawala ni pulled out import Bruno Sondo. Sabila po ito itinutuloy ni head coach Sheng Gao na swerte lamang kanilang panalo kontra sa Air 21. Ito ay katlong sunod na panalo ng 2012 PBA Governor's Cup champion na ang huli laban sa Mixers noong nakaraang Biyernes. DZXL Showbiz Balita. Napit na raw si Lonnie, nasa holo na siya. Galing Saba. Nakalusot rin. Holo si. Holo. Sulu si. Sulu. Holo, Sulu. Yan. Lapit-lapit na yun sa Saba, di ba? Dumating na raw yun. Nag-telegrama. Dali lang. Hindi ba nababasa yung... dito na yun. Hindi ba nababasa yung hawak niya script? Kalahati na lang. Kinain niya. Nagutom eh. Kalahati na lang yung natitira. Walang makain. Ayun na eh. Sus. Ang lalaki daw ng mga pating. The Life of Loli. Life of Loli. Dali lang ha. Meron daw, Kwan, itong tungkol kay ina ng headset ko eh. Kahit pareho nilang nakarelasyon sa magkakaibang panahon, parang one moment in time At pagkakataon, si Dennis Trillo, game pa rin daw si Jeneline Mercado na makipagsabayan sa trabaho kay Christine Reyes. Pareho pala silang dumaan kay Dennis. Hindi, dumaan lang. Yung bang parang pareho silang naging
nag-share. Ayan, naging bahagi ng buhay. Yan. Ni Dennis. Yan, simple. Say ni Jen, hindi naman daw Jen? Asan na pala si Jen? Hindi naman daw kailangan maging issue sa kanila ni Christine si Dennis. Nakilaki na. Si Jen kay Lucky. Si Christine, wala pa. Tapos na sila ni River Oo nga. Aminado naman si Jenaline na very open sila ni Christine pagdating sa kanilang mga love life. Open din si Jen sa isang foursome. Ano? Date daw. Group date, sa kanila. Nila Luis, Manzano, Christine at Dennis. Pero sa now, okay na si Jenaline na nagkikita sila ng kaibigang si Christine. At masaya pa rin sila kung pinag-usapan nila. No? Kamusta ba si Dennis? Parang Sarah lang at saka Sino? Kim Chu, di ba? Gano'n mo yan? Yakapan pa, di ba? Iniisip kaya nila si Kwan? Kamusta si Gerard? Iba talaga sa showbiz. At masaya pa rin siya sa status ng love life nila ni Luis. Ngayong summer, sa Batangas na lang daw pupunta si Jenaline na Luis para sa pinaplanong kampanya. Diving. Yan. Maraming diving sites dyan. Yan ang ating showbiz. The Life of Loli. Ano ba? May signal ba ng radyo? Si Loli, wala rin dala, no? Nag-tweet. Paano nakapag-tweet yun? Kala ko script ng hawak, no? Kalahati. Makakarating na yun dito bukas. Sige. Wala naman bagyo so far. Wala naman. Although Mindanao lahat ang karamihang pasok ng bagyo. Yan, buti nakalabas ka na ng Saba, Loli. Solusin na siya. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Pero naman isa, wala pa yung balita, tumatawa na. Wala. Yan ang trabaho niyan. Kasama mo. Tumawa ng tumawa. Eto na, himagaspang natin. Paborito to ni Rambo Labay. Oo. Yung pagluluto na nauuso ngayon. Pero ang ginagawa ni Rambo, nauna pata si Rambo dito sa ginawa nila Style na yan? Paano? Si Rambo nagluluto ng nakahubad. Parang along the beach lang. Biro mo yun, ito'y ginawa ho ngayon ng mga 3 estudyante sa UK. Laos na kayo kay Rambo. Tama na, gawa na niya yan. Nag-ala naked chef si Greta, 21 anyos. At mga babae, nasa age range to ni Rambo Labay, 21, di ba? Di ba, 21? Yan yung mga target niya. At saka si Jess at Zach. Uy, lalaki. Lalaki naman yung dalawa. Isang babae, 2 lalaki. Nakahubad. Pero parehong 24 anyos yung si Jess at kabataan si Zach. talaga. Oo. Si Greta, nag-iisa, Greta. Okay. Baka hapon lang, about Gretchen Barreto yung ko natin. Lopez, Greta. Di ba, meron din silang dating issue ni Jess, ni John. Picture. Oo nga. Di ba Jess, Tony, Larcon dati? Iba rin yun. Ito si Zach. Iba rin, Yan, Ay, binuo nila yung website na... nakikinig si Rambo. Isusulat niya yan. Itatandaan, nakedvegancooking.com. Yan. Kung saan makikita yung mga pagkaing pang-vegetarian ang niluluto nila habang wala ho sila mga saplot. Nako, Rambo, ginaya ka, Ni dahon man lang, walang saplot? Wala raw. Grabe naman. Talbos ng kamote? Wala. Pwedeng yung parang sa kwan, yung mga peta-peta na yan. Walang peta-peta rito. Talaga, kita ang peta. Yan. Kita ebidensya talaga. Yan, si Rambo, walang nagawa niya to Ang sabi sa panayam ng sa kanila, napagtanto ng 3 estudyante mula sa Manchester na si Rambo hindi man taga Manchester pero taga Roosevelt, di ba? Malapit. Di ba? Roosevelt. Minsan sa Washington din yan. Di ba? Makati. New York. Cubao. New York. Yan. Naisipan nila na ilabas yung kanilang mga saloobin sa pamamagitan ng pagluluto habang nakahubad. Ayun. At napag-usapan nga ang maraming issue sa kanilang paligid. Napag-uusapan. Pero pwede ba na yun? So nagkukwentuhan sila, nag-uusap sila. Ng kanilang mga nangyayari sa paligid. Ang komentaryo ganyan.
Galing, ha? Napagalamang dating magkatunggali sina Jess at Greta sa larangan ng pagluluto, habang si Zach naman ay sadyang hilig lang ho yung paglalakad ng nakahubad. Ba, hilig pala, Rambo. Tambay pala yan. Parang ikaw lang yan, di ba, Rambo? DZXL Ulat Traffic. Baka may gusto, baka kanina pa gusto pumasok kaya magko-comment ito na. na. Last bye. time. Morning, bye. Ba't Ako, wala? Ang layo. Nasa Tarlac yata. Para ka nasa Washington. Band-aid naman. May band-aid naman suso kahit paano. Yung pala gusto niyo sabihin kanina pa, may band-aid daw naman siya. May band-aid naman ako. Saan nakalagay yung band-aid mo? Sa pisngi? Ganun ba kaliit? Band-aid lang? Yung kuan mo, yung sugat? Ha? Oo. Pantapad dun sa sugat. Siyempre, kapag nasusugatan, tapanan mo ng band-aid. Ayan. Pero nasubukan mo na yun na magluto ng walang... Nakahubad ka? Oo. Diba? Oo, nakahubad habang galing ka sa ligo, swimming, lalo na mga outing, nakahubad ka. So ihaw-ihaw, hubad ka. Ihaw-ihaw, nakahubad ka. Tama naman. Tama naman din. Kapag, lalo kapag mainit, masarap nakahubad ka habang nagluluto. Iihaw mo yung hotdog mo, ganun. Yung hotdog na syempre sa mga outing, ganun. Yung itlog, Diba? Wala ka nagdadala ng itlog sa outing, Sarap yung itlog sa hotdog lang. Nilagang itlog ba yan, ha? Binating itlog. Musta ka? Asan dyan? Asan ka na? Where are you now? Ito sa Aurora Boulevard. Saan? Araneta? Aurora Boulevard. Alam ko, Araneta Coliseum ang tunog mo, Sa Aurora tayo, ay banayad ang daloy ng trapiko. Bahagyang buwabagan sa harapan ng Philippine School Business Administration o PSBA. Dahil nag-u-turn yung mga sasakyan dyan, papuntang C5, kaya buwabagan yung daloy ng trapiko. Pero pagkalampas, bahagyang umuusad naman ang mga sasakyan. Muling babagal naman pagtapat sa National College Business Administration. Next week, ibang eskwela naman i-promote natin, ha? Yun, mga eskwelahang dinadaan ng ating mga kababayan. Pero pagkalampas nito, tuloy-tuloy na hanggang sa makarating naman sa Cubao. Sa kabilang linya, kung patungo naman sa bahagi ng Marikina Antipolo, ay banayad ang usad ng mga sasakyan mula Cubao. Bahagyang bumabagal pagdating naman sa Katipunan dahil yung mga sasakyan na galing Cubao at galing Santa Mesa ay nagsasalubong dyan sa Katipunan Road, kaya bumabagal ang usad ng mga sasakyan. Moto! Of course. Today, para kay Bay Gonzales at Chloe Garcia, nakikinig. Ito yung inaantabayanan nila na moto natin ngayon. Comparison is the thief of joy. In Tagalog, please. Ang pakikipagkompetensya sa laki ng ninakaw sa bayan ay hindi nakapagpasaya sa magsasakang sakay ng kalabaw. Parang pangako na pa ako, Bye, lamat kayo, bye. Bye. Salamat, bye. Dagang salamat sa imuha, Gwen at Buddy. Thank you. Kasama mo sa kahabaan ng Aurora Boulevard, Silvestre. Hindi natin yung mga magsasaka. Sama nyo to. Listahan. Hindi nabigyan. Hindi kayo nabigyan? Hindi nasama? Mali yata nilista nyo. Sa lahat po ng mga kaibigan natin magsasaka. Magsasaka rin tayo. Magbubukid din ho tayo. Yan. Dali lang may panawagan. Tinatawagan ho ng pansin o hinahanap ang mag-asawang Edward at Jeneline Cruz, si Renan Ponce Morales, yung biological na ama ni Theona Alice Hernandez Morales. Tinatayang 7 buwan ho nung siya ay iniwan sa solong pangangalaga at kustodiya ng kanyang biological na ina sa Unit 507 AIC Gold Towers, Emerald Avenue, Ortigas Center, Pasig City noong Oktubre noong 2008. Ang bata ho ay 4 na taong gulang na. Mangyari po lamang na may pag-ugnayan sa mag-asawang Cruz sa telepono bilang 723-9637. Again, 723-9637.
Dire-diretso mga naglalagablab na mga balitang talaga namang tatak aramin. Inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Ngayon pong umaga ng Huwebes, 28 na ng Pebrero, 2013. Yan. At kasama niyo ho sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Eleuseres Primo Hermano. Ako si Wang de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa